Magandang umaga sa ating Panginoon at sa ating lahat. Naranasan po ba natin yung pagpapala ng Diyos sa buong taon ng 2025? Tunay nga po na tama ang sinabi niya sa atin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Umulan ng pagpapala ng Christmas party, lahat po umuwi ng masaya, punong-puno ng pag-asa at tuwang-tuwa sa mga pagpapala ng binigay ng Diyos sa ating lahat. Kaya ngayon, sama-sama ulit tayo na magpuri, magpasalamat, dakilain natin siya sa ating mga buhay. Tumayo po tayo at pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Diyos naming dakila, Diyos na banal, Diyos na may gawa ng lahat ng bagay na naririto na aming nakakamtan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang papuri, pasasalamat, Panginoon, pagdakila ay sa iyo lamang pangalan. Nag-iisa ka naming Diyos, Panginoon. Ikaw lamang ang patutunguhan ng aming mga panalangin, Panginoon. Ikaw lamang, Lord, ang pasasalamatan namin, Panginoon. Anuman ang kalagayan namin sa buhay ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri kami dahil ang mga salita mo, Lord, buhay sa aming mga buhay. Ikaw, Lord, ang nagpala sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan, Panginoon. Binibigyan mo kami lahat ng pag-asa, Panginoon. Sinabi mo, in your time, Panginoon, lahat ay bubuti, lahat ay magiging maganda. Tunay na napakabuti mong Diyos, Panginoon. Tunay na ikaw ay Diyos na totoo, Panginoon. Ang mga salita mo, buhay, Panginoon. Ang mga salita mo, kagalingan namin, Panginoon. Ano man ang idinedeclare namin sa aming mga buhay, Lord, mangyayari at magaganap. Tunay nga po, Lord, punong-puno kami ng pag-asa. Punong-puno kami ng pag-ibig. Punong-puno kami ng pagpapasalamat, Panginoon. Pagkat ikaw po, Lord, ay narito lagi sa aming tabi. Gaya ng sabi mo, if God is with me, who can be against me? God is on my side, I shall not fear. Tunay nga po, Lord, ang mayroon kaming Diyos, kasapatan na sa aming buhay, Panginoon. Wala kang ginawang pagkukulang sa aming Panginoon. Pagkat pagkasama ka namin, Lord, damanda naman namin, Lord, ang kapunuan namin sa aming mga buhay. Wala na kaming dapat ipag-alala, Panginoon, pagkat ikay napakabuti sa bawat isa, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Tunay na ang lahat ng nakakamta namin ngayon, Lord, ikaw ang nagbigay, Panginoon. Salamat, maraming salamat sa nagdaan na 2025, Panginoon. Lahat po, Lord, ito man ay pagsubok, ito man ay pagpapala, ipinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, pagkat ang pinanghahawakan namin, Lord, ang lahat ng pinagdaanan namin, Panginoon, kasama ka namin palagi, Lord. Dama namin, Lord, ang presensya mo sa buhay namin, Panginoon. Alam namin, Lord, sa isang salita mo lamang, kaming lahat ay magsisigaling na. Gaya ng sabi mo, by your stripes and by your wounds we are healed. From the top of our head to the soles of our feet, Panginoon. Huwag mong hayaang, Lord, na mawala sa amin, Lord, ang pagtitiwala sa mga salita mo, Lord. Pagkat kung ano ang iyong sinabi, Lord, mangyayari at magaganap sa aming buhay. Salamat, Ama. Tunay na kami mamumuhay, Panginoon. Lalo namin pagbubutihin sa 2026, Lord, na sundin ang mga aral mo, Panginoon. Gaya ng sinabi mo, magkakaroon kami, Lord, ng fruits of the Holy Spirit, ang love, ang joy, ang peace, ang patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. Kung kami nakakapit lagi sa iyong mga salita, Panginoon. Magbubunga kami, Panginoon, pagkat ang Espiritu namin, Lord, ay nakakabit sa Espiritu mo, Lord. Maging kaisipan namin, Lord, ang kaisipan mo. Kung ano ang ginawa mo, Panginoon, malakaran namin, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga naisip, nagawa, nasabi na hindi tama, Lord.
Pagkat Lord, nabubuhay kami sa laman, Panginoon. Nawa po, Lord, tulungan mo kami, Lord, na mabuhay kami sa Espiritu, Panginoon. Maging aral sa amin, Lord, ang lahat ng natututunan naming salita, Panginoon. Lakaran namin to, Panginoon, pagkat wala kang sinabi, Panginoon, na hindi mo gagawin, Lord. Tunay, Panginoon, ikaw lamang ang aming paglilingkuran, ikaw lamang ang aming pananalanginan, ikaw lamang, Lord, ang aming titignan ngayon sa aming buhay. Maging maginhawa lalo kami, Panginoon, sa darating na 2026, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat, pagkat ikaw ay Diyos na napakabuti at ikaw ang nagbibigay ng lahat ng blessing sa mga tao na sumusunod sa iyo. Sa mga anak mo na handang sundin kung ano ang mga inuutos mo. Salamat, Ama, magandang umaga sa lahat. At nawa po, Lord, ang umagang ito, ikaw po ang maitaas sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Happy New Year! At thank you kay Lord dahil nandito pa po ang bawat isa. Amen? Sa isang buong taon ng hindi po tayo pinabayaan ng Lord at sinamahan po tayo sa lahat ng seasons of our lives. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Tayo pong lahat ay umawin at magbigay ng papuri sa ating Diyos at batiin po natin ang ating mga kapatiran. Magbatian po tayo ng Happy New Year sa bawat isa. Amen. Naghihintay, inaasahan na sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita.
Sa oras na ito, tayo pong lahat ay lumapit sa ating Diyos. Ibigay po natin ang ating mga papurit pasasalamat sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Oh, hallelujah, Lord. We thank you and we glorify your name sa umagang ito. We're so grateful for a very blessed 2025 at alam namin, Panginoon, na muli mo kaming sasabahan sa panibagong taon at maraming taon pa na idadagdag niyo po sa aming mga buhay. Thank you, Lord Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilay ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa
patuloy po tayong umawit at magpasalamat sa ating Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa ating mga buhay. Thank you, Father God. Napakabuti mo, O Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at tumako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. O Diyos ng Ng katarungan
Purihin po ang ating Diyos. Sabihin po natin sa Kanya, Hallelujah, pangalan mo, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, pag-ibig mo at ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Ang iyong katapatan ay hindi nagmamaliw noon, ngayon at magpakailanman. Salamat Lord sa darating na 2026, panibagong kalakasan sa aming mga buhay, mga pagpapalang inihanda mo sa aming mga pamilya, malakas na kalusugan sa bawat isa, Lord. Yan ang dalangin namin, Lord. At muli, Panginoon, samahan niyo kami sa lahat ng pagsubok na aming kakaharapin, Lord God. Lagi mong ilagay sa puso namin na Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming tagapagligtas, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ay ang aming kaibigan na malalapitan namin sa lahat ng oras ng aming mga pangangailangan, Lord God. Napakabuti mo, O Lord. Purihin po natin ating Diyos. Bigay po natin lahat ng ating mga papuri sa panalangin sa ating Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Napakabuti mo. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat. Pwede po ba sabihin natin sa ating Diyos? Salamat. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus, sa iyong katapatan, sa
Salamat, Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat, Jesus, sa lahat-lahat ng iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. At dito po ang aming dalangin. In all our praises, we glorify you. In Jesus' name, Christ, we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng mga pagpapalang ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naghahandog ng kalakasan at talento upang ang aming worship service, Panginoon, ay maging maayos, makarating sa iyong paanan, Panginoon. At ngayon po, sinabi ng Diyos, ang lahat ay lilipas, subalit ang aking salita ay mananatili. Kaya habang ipipreach ng Diyos ang salita niya, tawagin po natin si Pastor Melvin upang ipanalangin din po natin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa buhay ng aming mga pastor na nagbibigay ng oras, ng lakas, Panginoon. Nag-aaral sila, Panginoon, upang maihatid sa amin, Panginoon, kung ano ang nais mong maging mensahe sa amin. Lord, makita ka namin sa buhay ni Pastor Melvin habang siya ay nagsasalita, Panginoon. Madama namin, Lord, na ikaw ang nais kumausap sa amin, Panginoon. Igalang namin, Lord, ang bawat salita na mamumutawi sa kanyang labi, Panginoon. Pagkat ang mga salitang ito, Lord, ito ang magbabago sa amin. It will change us from glory to glory, Panginoon. Sa bawat salita na bibitawan ni Pastor Melvin, Panginoon, ikaw ang madakila niya sa kanyang buhay. Salamat, Ama. Alam namin lalo mo siyang pagpapalain, bibigyan ng magandang kalusugan, at ang lahat ng kanyang heart's desire, Panginoon, ay yung iyong bibigay. Salamat po. At sa mga makikinig, Panginoon, gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon, upang kung tumubo man itong aming mga napakinggan, ma-share din namin sa aming mga kapwa, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ko po, ipalakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin na naririto sa ating worship service hall. Gayon din sa mga kapatiran na ating makakasama na makakapanood nito sa ating Facebook page, sa ating Peace of Harvest Christian Ministry Facebook page. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Sa buong linggong nagdaan na tayo ay kanyang patuloy na pinangalagaan, pinatnubayan at ginabayan upang madaanan naman natin ang buong linggo ng may katagumpayan. Amen po ba? At sa ating pagtatapos nitong 2025, ilang araw na lang, 3 araw na lang, sasalubungin na natin ang panibagong taon na ipagkakaloob sa atin ni Lord, na may loobin ng ating Panginoon na sa buong taong paparating, mayroon tayong maayos na pangangatawan, kalusugan, lalo-lalo na sa ating espiritual na pangangatawan. Sabi nga po sa ating tema nitong taon na ito, yung matuwid kay Kristo. Kawikaan 14:34, ang katwiran ay nagpapakadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sabi, tinuruan tayo sa buong taon na to na matuto, maging mapagpakumbaba at patuloy na tumutungo sa Diyos at siyempre sa araw-araw na ating kinakaharap sa buhay, parang kanina nga lang yung turo sa ating Bible study, winawaksi ang kasalanan at patuloy na dumudulog sa panalangin. At ngayong umaga, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Hebreo 3:1 hanggang 6. Ang sabi po dito, mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya.
Tapat siya sa Diyos at pumili sa Kanya tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambayanan ng Diyos. Verse 3, kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Verse 5, si Moses ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambayanan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na inihahayag sa mga darating na panahon. Subalit, si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambayanan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy, Lord, na pinagkakalob niyo sa amin na kalayaan at pribileyo na makapagbasa, makapakinig ng iyong salita. Panalangin namin, Panginoon, na bigyan kami ng karunungan, katalinuhan upang maunawaan ang nilalaman ng salita mong ito, na mensaheng ito para sa amin. Maging ang inyong lingkod, sa inyo lamang po ako dumidepende at humingi ng karunungan at katalinuhan at katapangan upang maipahayag ang salita mo ng naayon sa iyong kalooban at katuruan ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa ating nabasa, at kung titignan niyo po iyan sa Mabuting Balita Biblia, pinamagatan po iyan na si Jesus higit pa kay Moses. Sabi nga po, para sa mga Hudyo, si Jesus ay isang dakilang propeta at isa sa pinakamahalagang pinuno sa lumang tipan. Siya ang hinirang ng Diyos na nagbibigay ng kautusan at manguna sa Israelita palabas ng Ehipto. Ang kautusan ni Moses ang naging pundasyon ng kanilang batas, tradisyon at pamumuhay, kaya hindi nakapagtataka na mas may tiwala sila kay Moses kaysa kay Jesus. Tignan natin ang dahilan kung bakit binigyan diin ng sumulat ng Hebreyo na ang Panginoong Jesus ay mas higit pa kay Moises. Una, si Moises ay naging tapat na tagapaglingkod sa tahanan ng Diyos. Si Moises ay tapat na naging tagapaglingkod sa tahanan ng Diyos. Sabi po sa verse 1 to 2, mga hinirang na kapatid at kasama sa pagtawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos, at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Gaya din lang ng mensahe ng ating Panginoon sa araw ng Kapaskuhan, di ba po? Pinakita doon na siya ang pinaka-perpekto o pinaka-mabuting pari. Sa verse 2, tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambayanan ng Diyos. Sa bagamat si Moises ay tunay na naging pinuno at siya ang naging tagapagsalita ng ating Diyos Ama sa lumang tipan at tagapagbigay ng kautusan sa mga Hudyo, siya ay lingkod lamang sa tahanan ng Diyos. Siya ay bahagi ng sambayanan at kumikilos ayon sa plano ng Diyos. Naglilingkod siya sa Diyos at nagpapatotoo sa kanyang mga pangako. Tayo rin ay maaring magamit ng lubos bilang kanyang mga lingkod kagaya ni Moises. So, bakit nasabi na kagaya din natin si Moises? Kasi nga po, si Moises ay tao rin na kagaya natin. Hindi siya katulad ng ating Panginoong Jesus na Diyos na nagkatawang tao kagaya natin. Kung babalikan ho natin at kung matatandaan ho natin nung araw ng Kapaskuhan, ipinakita doon, di ba, na ang ating Panginoon ang isang pinakapunong pari,
pinakita doon na kung ano ang kabutihan ng Diyos Ama para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maunawaan kung ano ang ating mga pinagdadaanan. Kaya nga na-share natin doon ang pagkakaiba ng sympathy at empathy. Yung empathy, tinuturo sa atin dito, ipinapakita doon na ikaw mismo sa sarili mo, inilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila. Iba kasi yung sympathy na kung saan nakikita mo yung sitwasyon nila, nauunawaan mo kung ano yung kanilang pinagdaraanan. Ang ginawa ng ating Diyos Ama is empathy. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus upang maranasan niya ang lahat ng ating nararanasan. Kaya nga yan din ang ating panalangin, na ang lahat ng mga liderato natin sa gobyerno ay magkaroon ng empathy. Kaya nga nakakatuwa, purihin ng Diyos, may mga government leaders tayo na talagang bumababa. Siguro, familiar kayo doon sa term, bumababa sa mga laylayan. Bumabiyahe sila, nagko-commute sila, sinusubukan talaga nila kung ano ang nararanasan ng pangkaraniwang Pilipino, lalo na ang mga manggagawang Pilipino. Kaya tuloy, nakakapag-disenyo sila ng tamang design para sa mga commuters. Kasi mahirap yung mahirap yung gagawa ka ng plano na hindi mo talaga nakikita na paano nga ba talaga ito makakatulong sa kanila. Gayon din yan sa ating tahanan. Ganon din yan sa ating simbahan. Lalo-lalo na sa mga leaders. Kailangan talaga magkaroon tayo ng empathy sa mga taong nasasakupan natin para mas lubos nating maunawaan ano ang kanilang pinagdaraanan. Kaya nga itinuturo sa atin doon, di ba? Hindi lang basta panalangin. Hindi lang basta prayers. Minsan, nandoon na sa harapan mo yung pangangailangan nila at kaya rin niloob ni Lord yun na mapangyari yun at malagay sa harapan mo kasi gagamitin ka ni Lord. Ikaw ang magiging daluyan ng pagpapala para maparating dun sa taong nangangailangan yung pagpapala ng Diyos. Kaya tayo mga leaders, kailangan importante din ho yan. Hindi lang ho tayo basta prayer ng prayer. Ang prayer, dapat may kasamang kaakibat na gawayan para maipakita talaga natin ang pagmamahal natin sa kapwa. Yung simpleng pagtekso ng pagkamusta, malaking bagay ho yun. Although sa kamunduhan na ating ginagalawan, ninenervous kasi tayo pagka ambungad, kamusta ka? Parang may kasunod kasi Kamusta ka? May extra ka ba dyan? Di ba po? Pero purihin ng Panginoon, sa mga taga-Peace of Harvest, wala naman tayong ganun. Nagagalak nga puso natin pag kinakamusta tayo Lalo na, kung dumadaan ka sa matinding pagsubok. Minsan nakakatuwa po, may mga pagkakataon na tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, biglang may kapatiran na mangangamusta, or minsan magugulat ka, may iaabot sa iyo, sasabihin, tinouch ni Lord yung heart ko, o may konting blessing na iaabot, tapos kung magugulat ka, maiiyak ka na lang kasi yung oras na yon, talagang oras pala na talagang kailangan mo yon. Marami pong ganun Kaya nga 'di ba sabi natin, minsan, bakit ganun? Minsan lang ako magsimba. Bakit yung mensahe para sa akin talaga? Minsan, sinisisi pa nga natin yung kapatiran natin Uy, sa'yo ko lang naman sinabi yung problema ko Siguro kinuwento mo kay pastor kasi yung mensahe kanina para sa akin Hindi po. Talagang niloob po ni Lord yun, nadaling kayo rito sa simbahan. Niloob talaga ng Diyos na madaanan nyo to sa newsfeed ninyo at makita nyo ang mensahe ng Diyos at marinig ninyo upang makita natin na talagang God is good all the time and all the time God is good. Sa buong 2025, sino ho ba dito ang hindi dumanas ng problema? Meron ho ba? Sino ho dito ang hindi nagipit? Halos lahat ho tayo, dumaan ho dyan, Pero purihin ng Panginoon kasi nakatayo pa rin ho tayo dito at patuloy tayong ginagabayan ng ating Panginoon.
Sabi nga po sa Hebreo 3:5, si Moses ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambayanan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na iahayag sa mga darating na panahon. Imagine niyo po, no? Maaari tayo maging kagaya or maging katulad ni Moses kung tayo lamang ay magiging matuwid kay Kristo. Hindi natin kailangan maging pastor kasi may kanya-kanya ho tayong pagtawag sa ministeryo ng ating Panginoon. Maaaring ang pagtawag sa iyo rito ay yung ikaw yung naatasan na mag-organize, tagapaglinis. Yan ang ministeryong pinagkaloob sa iyo ni Lord. Gawin mo yung best para kay Lord. Kung ikaw ay tinawag sa pagtugtog, sa pag-awit, gawin mo yung best. Bago dumating yung araw ng practice, nag-practice ka na sa sarili mo para pagdating ng araw ng practice, talagang parang plakadong-plakado na. At sabi nga, hindi ko natin maikakailayan. Kasi nararamdaman ho yan ng congregation. Amen po, no? Mararamdaman nyo ho yan na pag ang tugtugan ho talaga or ang praise and worship natin talagang pinaglaanan ng oras. Purihin ang Panginoon. Kanina parang ayaw pa nating tumigil umawit Dahil pag tinignan ho natin yung lyrics, talagang ganun kabuti ang Diyos. Kumbaga, wala na tayong maitutulad pa sa Kanya. Wala nang ihigit pa. Kaya nga napakaganda ng tema ng ating Panginoon na pinagkaloob kay Pastor Archie sa buong taon na darating, yung kasapatan kay Kristo. Nitong 2025 pa lang, naranasan na ho natin yan. Po yung pangalawa, si Jesus ang tagapagtatag at anak sa tahanan ng Diyos. Sabi sa verse 3 hanggang 4, kung nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman, lalong mas marangal si Jesus kay Moses. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Napakalinaw din dyan, sinasabi na ang Diyos lamang ang nagpatayo ng lahat ng bagay. Kasi nga, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Hindi lang ho yan sa material na bagay, maging ang buhay ho natin ay pag-aari ng Diyos. Kaya tama lamang na tayo ay makapamuhay or mamuhay ng matuwid kay Kristo. Sa kabilang banda, si Jesus bilang ganap na bakas ng Diyos, ang tagapagtatag at anak sa tahanan ng Diyos. Isa itong ganap na kakaibang kapangyarihan dahil ang ating Panginoong Hesus ay mas nakahihigit kay Moses at sa lahat ng aspeto or kung sino man yung mga taong tinitingala natin, wala nang makakahigit pa sa ating Panginoong Hesus. Si Moises ay tao lamang na kagaya natin. Samantalang ang ating Panginoong Hesus ay banal, higit pa rito, tanging ang ating Panginoong Hesus lamang ang makakapagbigay ng ganap na kaligtasan at makapagpatatag ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos at kaharian. Bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, pag tayo paano nga ba natin nararanasan ang kanyang kaligtasan at kaharian dito sa lupa? Tayo binabago tayo ng Diyos day by day. Meaning, may mga pagkakataon na parang ayaw mo na, may mga pagkakataon na parang ang hirap na ng iyong pinagdadaanan, pero ang Diyos, nire-reframe ho yung mindset natin. Parang dati, every time na manonood ka ng balita, dahil negative na nga yung nakita mo, ang reaction mo din, negative din. May nakikita ka nang gagawing pagbabago sa gobyerno, pero ang reaction mo pa rin, negative pa din. Pero pag tayo ay kaisa na kay Kristo, yung perspective natin sa buhay, somehow nababago. Sabi nga nila, napakadaling ilista ng mga bagay na kinaiinisan mo sa isang tao. Andali ilista niyan.
Ay kay Brother Melvin, ano ba nakakainis dito? Ito. Sulat. Ang dali isulat. Nakakainis. Kasi, pagka ganito, ganyan. Pero pagka tinignan mo yung kabutihan ng taong nagawa sa'yo, minsan para may rejection pa din. Parang kahit na alam mo na marami siyang ginagawang kabutihan, parang hindi mo ma-acknowledge. Sa mga anak dito, malamang na-experience nyo rin yan sa mga magulang nyo. Kasi si nanay, si tatay, pero mas lamang ata mga nanay. Di ba? Lagi na lang pinagsasabihan, pinapagalitan. Tapos pag may ginawang mabuti, wala lang. Parang ang dating kasi expectation lang. At gayon din naman, yung mga anak, pag tinignan nyo, ang lagi nyo na rin nakikita sa magulang ninyo, yung mga paggalit, yung mga pagsabi sa inyo, or yung mga payo. Pero yung araw-araw na dumaraan, or kahit nung wala ka pa sa tamang katinuan, hindi madali yun. Maiiyak ka na lang. Kailan? Kung mawawala na yung magulang mo. Pero pag titignan ho natin, tinuturo sa atin ng Diyos na anuman ang ating kinakaharap, anuman ang meron tayo, binabago yung mindset natin, nire-reframe niya na hanapin natin yung mga bagay na mabuti. Kaya nga lagi natin sinasabi, or pinangahawakan natin sa aklat po ng Roma, all things work together for good. Yung iba kasi, may tuldok agad. May kadugtong yun For those who love God. Kung mahal mo ang Diyos, alam mo sa sarili mo na hindi ka niya iiwan o pababayaan man kahit kailan dahil sa ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, kahit anong pagsubok pa yung kinakaharap mo or kakaharapin mo, alam mo mapagtatagumpayan mo yan. Bakit? Kasi kasakasama mo ang Diyos. Kaya minsan hindi tayo maunawaan ng mga hindi Kristiyano Saan ka naman nakakita, nasa burol lang, nagsasaya pa. Alam nyo, tama lamang ho na talagang hindi ho natin may iwasan malulungkot ka kung meron ka mahal sa buhay na mawawala. Kasi mapangyayari yun. Pero dapat maging masaya ka rin. Bakit? Kasi nangyari na yun. Dahil alam mo, kasakasama na niya ang Diyos. Imagine niyo yung kung ang tao ay hindi sasapit sa kamatayan, may imagine nyo ba yun na 100 plus years na yung kasama mo sa buhay? Parang kahit ako rin parang ang hirap din nun. Ano kaya itsura natin pag umabot na tayo ng 200 years? Yung iba nga lang natin mga nakikita, di ba? 60 pa lang, pag sinabing, ilang taong ka na? 60. Ha? Akala ko 80. Di ba? Pero pag na kay Kristo, pag sinabing 60 ka na, ay, sorry po, akala ko po kasi, mukha lang kayong 59. Di ba? Purihin ng Panginoon. Sabi nga, si Moises ay tao lamang nakagaya rin natin na kayang gamitin ng Diyos. As long as ang ating pananampalataya at tayo ay nagiging tapat sa Diyos, maaari tayong magamit ng Diyos kagaya ni Moses. Tandaan natin, si Moses, ang dami niya naging tagasunod. Lalo na palabas ng Ehipto. Pero yung mga tagasunod din naman din na yun, sila rin naman yung mga taong umuusig din sa kanya na pagdating na nung medyo nasa alanganin, biglang humihiwalay na. So, ganun din naman din yung ating nararanasan. Kaya nga sabi nila, di ba, may kasabihan ng mundo natin no money, no honey. Or pag may pera ka, marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak, pero pag dumating ang pagkakataon na ikaw na yung ubus na, nawala na sila. Kaya nga laging tinuturo sa atin, very practical, yung napakinggan ko kay Pastor Ed Lapis. Sa mga breadwinner, ay magtira ho kayo ng bread para sa inyo. Magtira ho kayo ng para sa inyo. At doon naman sa mga bread eater, huwag naman sanang palaging bread eater tayo. Dumating din sana yung pagkakataon na makita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng breadwinner sa pamilya para masuklian din natin ang kabutihan. At alam niyo po, yung simpleng hindi ka na, sabi nga, lagi ko naririnig din yan sa magulang ko noon
Yung sana dumating ang pagkakataon na hindi ka na maging alalahanin. Sa mga magulang dito, di ba po, yung hindi mo na inaalala yung mga anak mo, napakalaking bagay ho nun. Magiging looking forward ka talaga dun sa araw ng retirement mo. Kung loloobin ni Lord na aabutin mo yung retirement. Pero yung, di ba, nakakalungkot, may mga retired na, 70 na, kailangan pa magtrabaho. Bakit? Kasi siya pa rin yung taguyod ng pamilya ng anak niya. Tapos yung apo niya, mag-aasawa na rin, parang siya pa rin. Di ba po parang hirap naman nun? Kalooban ho ba ng Diyos yun? Parang kakasiyahan ba ng Diyos yun? Parang habang buhay na lang siyang ganun. Pero purihin ng Diyos, kasi kung may Kristo sa puso yun, alam niya naman na pagka tinawag na siya ng Diyos, yung inaasam-asam na retirement niya, makakamtan niya sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Pangatlo, tayo ang tahanan ng Diyos. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayanan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Ang tahanan ng Diyos ay ang mga nagtitiwala kay Kristo para sa kanilang kaligtasan. Sa atin, nananahan ang kanyang espiritu. Tayo ang kanyang pamilya. Bilang tahanan ng Diyos, tinawag tayong maging tapat at matuwid kay Kristo na mga lingkod niya, mga lingkod sa kanyang sambahayan, gaya ng katapatan ni Moises. At dapat din nating maunawaan ng ating Panginoong Hesus, ang anak at ang tagapagtatag ng tahanan. Matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, iniwan na natin ang lumang tipan at ang mga kautusan sa panahon ni Moses at napunta sa bagong tipan ng biyaya. Dahil ginawa na tayong matuwid sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Hesukristo. Kaya recap po tayo. Sabi nga po sa tema ngayong umaga, Jesus higit pa kay Moses, at pinakita sa atin na paano nga ba naging higit ang ating Panginoong Jesus. Si Moses ay naging tapat na tagapaglingkod sa tahanan ng Diyos. Si Jesus ang tagapagtatag at anak sa tahanan ng Diyos. At pangatlo, tayo ang tahanan ng Diyos. Kaya nga paano nga ba ipinapakita sa salita ng Diyos ang kanyang layunin o layunin natin bilang tahanan ng Diyos. Sabi po sa unang Pedro 2:5, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo sa isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamagitan ni Yesu Kristo. Purihin ang Panginoon. Kaya sa taong paparating, tama lamang na maunawaan natin at makita natin na ang ating Panginoong Jesus, siya ang ating kasapatan. At sa taong nagdaan na tayo ay tinuruan at ipinakita sa atin na ang kalooban ng Diyos ay mamuhay tayo ng matuwid kay Kristo, patuloy din nating ipanalangin na sa mga darating panataon sa ating buhay, tayo ay patuloy na makapamuhay ng matuwid kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, at patuloy po kaming nananalangin, Panginoon, at nagpapasalamat dahil pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang ibigay sa amin ang magandang balita at gumawa ng daan para makapiling ka namin, Panginoon, habang buhay. Maraming salamat din po, Panginoon, at patuloy din po naming panalangin sa taong paparating sa 2026 na ikaw ang maging aming kasapatan. Patuloy, Lord, na alisin
mo ang takot sa bawat isa sa amin na umahad lang sa aming pagtitiwala sa pag-ibig ng aming Panginoong Hesus na ganap niyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Patuloy, Lord, na makapamuhay kami ng may kagalakan sa aming mga puso at patuloy na pinangahawakan ng salita mo na kasakasama po namin ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya po kami nakakalapit sa inyong banal na trono. Gayon din, Panginoon, patuloy din po namin ipinapanalangin na gamitin kami sa taong paparating sa mga kilos at sa aming mga pananalita. Madama, Panginoon, ang iba ang iyong tapat at dakilang pag-ibig sa aming mga kilos at gawa. Makita kung sino ang naghahari sa aming buhay at patuloy na makapamuhay na matuwid kay Kristo. Patuloy din po namin ipinapanalangin, Lord, na ang bawat isa sa amin ay isang maging buhay na patotoo at patuloy na makita ang pag-ibig habang kami ay naglilingkod sa inyo. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagtitiwala sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng aming natutunan. Dalawang lugar ang dapat nating lagyan ng mga natututunan natin. Saan? Sa ating mga isip at sa ating mga puso upang pagkailangan natin, madali nating mahanap. Kaya ngayon, gaya ng sabi ng Lord, what matters a man if he gains the whole world and in the process of gaining the whole world, loses its own soul. Wala pong pakinabang ang tao, makamtan man niya lahat ang kayamanan sa mundo kung siya po ay nawawala sa presensya ng Diyos. Lagi po nating uunahin ng Diyos. Gaya ng sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Wala pong malakas na kayang kitain ang lahat ng pera, kundi manalig po tayo sa Lord na ibibigay niya ang lahat ng kanyang pagpapala sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung ano ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Gaya ng sabi mo, kahit kailan, di ka nagkulang, Panginoon. At sinabi mo rin, Lord, uulan ng pagpapala kung kami ay luluhod at sa iyo ay tatawag. Kaya, Lord, tanggapin mo po ang aming mataas na papuri sa iyo, Panginoon, pagkat alam naming, Lord, inihahanda mo na kami, Lord, sa higit na pagpapala na aming dadamahin sa darating na taon. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang maitaas sa buhay ng bawat isa. Makita namin, Lord, kung gaano kakabuti sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringdi at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan
Salamat po, Diyos. Dalangin namin, Lord. Ihanda mo ang aming mga puso sa mga pagpapalang ito na darating sa aming buhay, Panginoon. At ngayon po, dumako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Sa December 28 po, happy birthday, Sister Desiree Bautista. December 31, Sister Vicky Bisda, happy birthday. At January 3 po, si Brother Nel Radoban. Salamat, Lord, sa mga kaarawan na ito. Mayroon po ba, nandito po ba yung mga natawag? Sister Vicky nandito. Pagpe-pray natin. Sister Radoban, wala. Ayun, nandun si Nel. Ito lang po ang aming handog sa inyo, ang panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid namin na to, Lord, na binigyan mo po ng pagkakataon na maranasan muli ang kanilang, ma-celebrate ang kanilang kaarawan, Lord. Tunay nga po, Lord, naging mabuti ka sa kanila, Panginoon. Sa loob ng mahabang panahon, Lord, lagi mo po silang binibigay ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat, Ama. Dalangin namin, Lord, ang magandang kalusugan, ang mahabang buhay, Panginoon, at ang paglilingkod nila rin, Panginoon, sa iyo. Tunay nga po, Lord, na maitaas ka sa kanilang mga buhay, makita namin, Lord, ang pagpapala mo sa kanila. Salamat, Ama. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating pong mga announcements, meron pa po tayong Bible. Parang wala tayong Bible study, nakalagay ata. Meron ba? Pastor Mex, may Bible? Parang nakalagay pa. I-announce na lang po kung may Bible study. At ang prayer meeting po, tuloy-tuloy sa umaga, alas 6, alas 5. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating prayer meeting. Sa gabi po, January 4 na lang po. Bible study po, Sister Linda Bilog, Presider Brother Boy de los Reyes, Tithes and Offering, Sister Jing Bisda, Flower Bringer, Felipe Family. At ang element bearer po, Sister Emmy Melendez, Brother Greg Melendez, Sister Arlene Jimenez, Brother Jeff Jimenez, Sister Alice de la Rosa, Brother Jimmy de la Rosa, and Sister Baby Mendoza and Brother Larry Mendoza. Sa mga iba pa pong announcement, andito po si Pastor Melvin para siya po ang mag-announce. Salamat po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pertaining to sa Bible study po, siguro mag-a-announce na lang po tayo sa ating Facebook page if we're going to have a Bible study this coming Wednesday. Tapos po, sa next na gawain this coming Sunday, that would be our first Sunday of the month. So, ang Bible study po natin sa umaga ay si Sister Linda Bilog. Muli, paalala po yan, Sister Linda Bilog po. And then, Tithes and Offering, si Sir Jing, ang ating presider, ang ating chairman, si Brother Boy de los Reyes, at ang flower bringer po natin ay si ang Felipe Family. Yan, purihin ang Panginoon. Sa prayer meeting naman po, paalala po, every day po yan, 5 a.m. to 6 a.m. At ang ating night of prayer naman po, every Friday, Saturday, and Monday, at 8 p.m. to 9 p.m. Ayan. Sige po, kung wala na pong iba pang announcement, tayo po ay dadako na sa ating closing prayer and benediction. Tayo po ay tumayo. Purihin ang Panginoon. At bago tayo manalangin, tayo po muna ay pumikit. At muli, balikan natin ang buong taong 2025 na dumaan sa ating buhay, mga pagsubok na ating pinagdaanan, na ating napagtagumpayan dahil sa kasama natin ng ating Diyos. Salamat, O Diyos. Purihin ka, O Panginoon. Hallelujah, Lord.
Salamat, O Diyos. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa buong taong 2025, Panginoon, na hindi niyo po pinabayaan ang bawat isa sa amin. Patuloy, Lord, na pinatnubayan niyo at ginabayan ang aming simbahan, ang Peace of Harvest Christian Ministry. At patuloy, Lord, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa mga lingkod mo na patuloy, Lord, na inyong ginagamit upang maging instrumento ng daluyan ng mga pagpapala na natatanggap namin sa simbahang ito. Mula po sa aming mahal na pastor, kay Pastor Archie, ang inyong lingkod, Pastor Elmer sa Puray Christian Church, sa mga board of elders sa pangunguna po ng aming chairman na si Brother Boy, maging ang mga ministry heads at kanya-kanyang mga miyembro nito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po nila. Panalangin namin, Lord, na sa taong paparating, patuloy na makapaglingkod kami, Panginoon, ng may katapatan, ng may kasiglahan, ng may kagalakan, na hindi po napipilitan lamang. Patuloy, Lord, na gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, maging ang mga miyembro ng Peace of Harvest Christian Ministry, sa pagpapalagana, pagpapahayag ng iyong salita, at ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa buhay namin, sa aming pananalita, sa aming mga pagkilos at mga gawa, makita na kami ay namumuhay ng matuwid kay Kristo. Madala namin ito, Panginoon, sa taong paparating sa 2026. At patuloy, Lord, na biyayaan niyo kami ng buhay sa araw-araw. Salamat sa biyaya ng pamilya, na patuloy, Lord, na ginagamit yung instrumento upang maging inspirasyon ng bawat isa. Gayon din, Panginoon, maraming salamat din po, Panginoon, sa biyaya ng trabaho at negosyo, na patuloy, Lord, na ginagamit niyo pong daluyan ng pinansyal na pagpapala ng bawat pamilya ng Peace of Harvest Christian Ministry. Patuloy, Lord, na pagpalain niyo po kami sa paparating na 2026 at sa araw-araw na pagkakaloob niyo sa amin, sa mga araw, linggo, buwan at taon na darating sa aming buhay, lagi po naming maisip at maalala na ang aming Panginoong Hesus ang aming kasapatan. Wala na pong iba, Panginoon. Kaya, Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat at patuloy na humingi ng patnubay at gabay po ninyo. At patuloy, Lord, na aming panalangin na ang bawat isa sa amin, bigyan niyo po ng pusong mapagpasalamat, anuman ang aming kinakaharap, mabuti man o hindi mabuti, purihin ka, Panginoon. At patuloy, Lord, na bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagmahal, gaya po ng pagmamahal niyo po sa amin. Maipakita po namin ito at maipadama po namin ito sa aming pamilya, sa aming mga kapitbahay, katrabaho, at higit sa lahat, sa aming mga kapatiran sa Peace of Harvest Christian Ministry. Sa pangalan ni Jesus, dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba, dahil ang lahat ng bagay na meron kami, kayo po ang may gawa. Karunungan at katalinuhan, posisyon namin sa aming trabaho, posisyon namin sa aming kinikilusang komunidad, lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo nanggaling. Kami ay inyong pinagkatiwalaan nyo lamang at pinamahala sa amin ang mga material na bagay na ito. Kaya panalangin namin, Lord, magamit namin ito ng wasto at patuloy na bigyan kami ng pusong mapagpakumbaba. Wala po kami magagawa, Lord, kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya patuloy din po naming panalangin na bigyan nyo po kami ng pusong mapagpatawad, kagaya po ng pagpapatawad niyo po sa amin sa pamagitan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Alisin ang galit sa aming mga puso, pagkos, mangibabaw ang pag-ibig mo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, sa buong araw na ito, pinagkakatiwala namin ito sa inyo. Saan man po kami magpunta, ang bawat pamilya na naririto, sama-samang pamilya na lalabas, sa aming pag-uwi,
Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming daraanan, ilayo kami sa anumang mga kapahamakan, maging ang aming makakasabay sa lansangan. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Maging ang pag-uwi po nila, Pastor Archie, mula sa Puray, makarating po sila sa kanilang mga tahanan ng maayos at ligtas, at darat na nila ang kanilang mga mahal sa buhay ng nasa maayos na kalagayan. Kaya Lord, sa pangalan ni Jesus, patuloy po namin pinangahawakan ng salita mo sa aklat po ng Bilang 6:24-26 na mapangyari po ito hindi lamang po sa araw na ito, sa mga susunod pa, at higit sa lahat sa buong taon ng 2026, mangyari ito sa aming buhay, sa pamilya namin, sa Peace of Harvest Christian Ministry, sa bansang Pilipinas at sa bansang Israel. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Sa lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon bago po tayo maghiwa-walay. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all. Happy New Year! See you po next Sunday. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Bago